Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Chris Jerome Villarde, mula sa Community Affairs and Development Division ng PICAG. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Umabot sa 106 na residente mula sa Barangay Bao at Barangay Dukol ang nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyo at tulong na isinagawa sa RPSB Service Caravan. Layunin ng aktibidad na mailapit sa komunidad ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan, partikular sa mga liblib na lugar. Pinangunahan ang aktibidad sa tulong ni Police Major Mark Samuel L. Romanillos, Chief of Police ng Baleno MPS, Police Captain Eris Jan L. Salomon ng Masbate 1st PMFC at ng mga opisyal ng Barangay Bao na siyang nagsiguro ng maayos sa daloy ng programa. Nakilahok sa Service Caravan ang itibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Labor and Employment, Philippine Statistics Authority, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Red Cross, Department of Agriculture at PhilHealth. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa, nabigyan ng direktang access ang mga residente sa serbisyong pangkabuhayan, pangkalusugan at pang-agrikultura. Dumala rin ang mga residente mula sa karatig barangay, gaya ng Barangay Dukol na nagpapatunay sa malawak na saklaw at benepisyo ng aktibidad. Bukod sa mga serbisyong pampamalaan, isinagawa rin ang libreng gupit at feeding program para sa mga bata at iba pang miyembro ng komunidad. Ayon sa pulisya, ang ganitong mga inisyatiba ay bahagi ng advokasya ng Pro-5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman bilang suporta sa visyon ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas at upang higit pang patatagin ang ugnayan at tiwala ng kapulisan at ng mamamayan. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Tapilo Jr. Alagad ng batas, nakataguyod ng balitang pulis. Nagsagawa ng Peace and Order Drive ang Cagayan de Oro City Police Office sa 3 barangay sa lungsod bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra mga paglabag sa mga batas at pagsugpo sa kriminalidad. Unang tinungo ng mga pulis ang Barangay 17, sinundan ng Barangay 18 at Barangay Konsolasyon. Sa isinagawang operasyon, umabot sa 12 individual ang nasita dahil sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, paglalakad ng walang suot na pang-itaas, at iba pang paglabag sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Ako kay katabang sa atong community nga baw na nga ang uban pod nga mga residente dili pa aware ani nga mga balaod mo na nga kini usa ka information and education campaign labaw na itong ga-violate ani nga city ordinance. Dili di pwede magbasta-basta sa mga public places,
bawal na mag-inom in public places. Namatay yung barangay ordinance and hinpit man itong pinapatupad na, ina-inform sila. Pero of course, again, we have no kanang capability, yan akon lang sila o kung sa. So, barangay ordinance, mag-ticket na mo may mag-warning. So, much better po itong naay-police yun as kay makita nila, maka-warning po, oy, tinunanay gila ni. So, Isinuko rin sa mga otoridad ang isang caliber 38 na revolver at agad na dinala sa Police Station 1 para sa wastong dokumentasyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Cagayan de Oro City Police Office, katuwang ang Task Force Oro at ang Regulatory Compliance Board ng lungsod bilang bahagi ng patuloy ng pagpapatupad ng Peace and Order Drive upang higit na paigtingin ang disiplina, maiwasan ang krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga barangay ng Cagayan de Oro City. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasagip ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team ang isang bagong silang na sanggol na ibinenta ng kanyang sariling ina sa halagang 25,000 piso sa Ermita, Manila. Sa pinaiting na cyber patrolling, nadiskubre ng mga otoridad ang ilegal na pagbebenta sa isang sanggol matapos itong i-post ng kasabwat ng ina sa Facebook group. Dito na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga suspect para sa isang pisikal na transaksyon na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Republic Act 716 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samantala, ang nasagip na sanggol ay na-turn over na sa Manila Department of Social Welfare para sa wastong pangangalaga. Ang anak ay hindi ari-arian na anytime pwede natin ibinta. So, pagbibinta ng anak ay pinagbabawal ng batas. So, kung gusto natin ng adoption, meron tayong dapat lapitan na ahensya ng gobyerno. Meron tayong legal process for adoptions. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. May nag-aalok ba sa inyo ng crypto investment na nagsasabing siguradong may kita ka? Mag-ingat dahil hindi lahat ng crypto ay legit. Alamin natin kung paano ginagawa ang crypto investment scam. Tara, pag-usapan natin yan. Crypto investment scam. When someone asks you or entice you to invest, to convince you to put your money to a fake or a misleading crypto opportunity. So, promising guaranteed returns, low risk, and fast return. Sa umpisa at mga ilang beses, may mga magagandang return para patuloy ang pag-invest mo at para makapaghikayat ka pa ng iba. At kinalaunan, bigla na lang stop ang withdrawal o pagbigay ng profit sa application. Wala na ang lahat na investment mo. Hindi mo na makikita o mamonitor sa online platform at hindi mo na rin sila makontak. Pressure to act fastly. Request for secrecy. Always remember that crypto transaction is irreversible. Verify platform through trusted sources. So remember that crypto is volatile, high risk, and very hard to recover. Laging tandaan, maging mapanuri at huwag magpaloko. Formal nang itinalaga bilang bagong officer in charge ng Regional Maritime Unit 5 PNP Maritime Group si Police Lieutenant Colonel Carl Omar H. Fiel sa isinagawang Assumption of Office ceremonies sa RMU 5 Headquarters, Legazpi City, Albay nito lamang ika-26 na araw ng Enero taong kasalukuyan.
Ang makabuluhang seremonya ay pinangunahan ni Police Colonel Roderick B. Campo, Deputy Director for Administration, na siyang kumatawan kay Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, ang Direktor ng PNP Maritime Group. Binulahan din ito ng Regional Vice Chairperson ng Regional Advisory Group for Police Transformation and Development na si Mr. Romulo Judito L. Belleza, mga hepe ng Maritime Police Station, team leaders ng Maritime Law Enforcement Teams at lahat ng miyembro ng RMU 5 Headquarters. Sa mensahe ni Police Colonel Campo ay binigyang diin niya na ang pamumuno ay hindi nasusukat sa titulo o ranggo, kundi sa epekto, impluwensya at pananagutan bilang isang lider. Ipinaabot niya ang mainit na pagbati kay Police Lieutenant Colonel Fiel at nagpahayag ng tiwala na magagampanan nito ng buong husay ang iniatas na responsibilidad. Samantala, tiniyak naman ni Police Lieutenant Colonel Fiel na sa kanyang pag-upo ay buong puso niyang paiigtingin at isusulong ang misyon ng PNP Maritime Group na matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ipinahayag naman ng mga miyembro ng RMU 5 ang kanilang buong suporta at umaasa silang magbubunga ito ng magandang samahan. Ang PNP Maritime Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Lou Frias Evangelista ay patuloy sa pagsulong ng ligtas na karagatan, mapayapang komunidad at mas matatag na bansa alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Regional Maritime Unit 5, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang individual ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Purok 12 Barangaya, Pinatilan, Valencia City, Martes ng gabi, Enero 27, 2026. Kinilala ng mga pulisya ang mga naaresto na si alias Jonalyn, isang babae, 48 anyos, single at isang online seller. At si alias Robert, lalaki, 43 anyos, may asawa at isang driver. Sa operasyon, nasamsam mula sa kanila ang kabuuang 10.3 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 70,040 pesos. Ikinasa ang operasyon ng Valencia City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Christopher R. Ibanez, kasama ang City Anti-Drug Special Unit Team and 2nd PMFC Bukidnon, RPD-10, 1003 Money Ordering Company at ng Provincial Intelligence Unit Bukidnon Police Provincial Office. Matagumpay na nabili ng pusher buyer ang illegal na droga na nagresulta sa agarang pag-aresto sa dalawang suspek. Bukod sa hinihinalang shabu, na-recover din ang bypass money at illegal drug paraphernalia. Ang mga naarestong suspek ay kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station habang hinahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito, sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Chris Jerome Velarde, mula sa Community Affairs and Development Division ng PICAG. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang panahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.